So karong buntag magapadayon kita sa ato ang series Crisis in Eschatology. O ato ang paningkamutan nga tubagon kining isa sa mga pangutana nga naghatag og kalibog sa ato ang mga kaigsuonan diha sa pagtuo sa Ginoo. Dili man siguro tanan naglibog, pero dunay mga kadaghanan nga mga igsuon nato naglibog niining maong pangutana. Dili gani exempted ang mga alagad sa Ginoo, bisan mga alagad sa Ginoo, no? Dili parihas ang stand when it comes to this question. So ang question nato, ang vaccine ba may kalabutan sa kanang gitawag natog 666 or 666? Mao na ba kini ang gitawag nga mark of the beast? Kay ingon sila nga kini daw ang vaccine, ingon sila nga doon na dahil gitawag nga nanotechnology nga gi-fuse in sa iya ang kanang gitawag natong radio frequency nga gamiton sa pag-track sa tao bisan asa ka moadto. So mga igsoon, karong buntag join us. Let us learn together because mas enjoy ang ato ang learning. Ang ato ang text today, makita nato ning mark of the beast dito sa Revelation chapter 13 verse 16 to 17. Okay, ito ang sinabi ng Bible, and he causes all, the small and the great, the rich and the poor, and the free and the slaves to be given a mark on their right hands or on their foreheads. And he decrees that no one will be able to buy or to sell except the one has the mark, either the name of the beast or the number of his name. So, na-encounter nato kining pulong nga mark of the beast, no? In the later text, later verse in this chapter, gisgutan dito nga ang mark of the beast, it's either the number or the representation of its name, and that is 666. Mga igsoon, kita nga simbahan, we the church, uban sa tabang sa Espiritu Santo, uban sa pulong sa Ginoo, kanunay gigitang nagapaningkamot nga we should have a balanced teaching, no? Kanang we should divide the word correctly. Tungod kay kung dili manggod nato ma-interpret ang pulong sa Ginoo, we will become an irresponsible presenter of the gospel, no? Kita ang gitahasan sa Ginoo nga magsangyaw sa maayong balita. Apan usahay, kung dili kayo nato siya ma-explain, dili nato ma-justify ang verse, mahimo kitang irresponsable sa pagsabwag sa maayong balita. And that is why it's very critical, no? When you teach the word, when you preach the word, because it's an absolute truth. Kamatuuran ang ato ang ginahatag sa mga katawhan. Now, mga igsoon, I believe that you will agree with me nga the Bible is a book of hope. Libro kini nga puno sa paglaom. Gisulat ang Bible to give us hope. It is not to condemn us, but it is to save us. So it is a book of salvation. It is not a book of condemnation. No. So mao kini ang libro nga maghatag og paglaom sa tao. Kay kabalo kita nga ang tao is hopeless. No? Walay kaluwasan apart from Christ. And that salvation has been presented in the word, in the gospel. Nakabalo kita nga ang kaluwasan nato na alamang diha kang Kristo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung wala ang pulong sa Ginoo, will be like a person who don't have hope. Walay paglaom. O kining propesiya nga atong mabasa because the book of Revelation is a book of prophecy. And I believe that the prophecy was written for us to have hope. Dili aron hadlokon kita, kundi aron makapangandam kita. So the prophecy, I believe, was written not to fear us, but to prepare us. Aron kitang mga Kristohanon makapangandam sa unahan.
no? What a joy and what a great privilege nga gipalili kita sa Ginoo, gipakita kita sa Ginoo kung unsa ang mahitabo sa umaabot aron makapangandam ka. Paliw kukuit anang imong katapad nga nagganga. Igna siya aron makapangandam ka. Dili aron mahadlok ka, no? Ang mga katawhan karon mga igsuon, mahadlok nangahadlok, no? Tungod aning issue lagi nga ang baksin kuno basin mao na kini ang mark of the beast. Okay, now. Mga igsuon, dili matapos kining kalibutan. Ang matapos ang mga kapaitan sa kalibutan. Dili matapos ang imong kinabuhi. Ang tapuson sa Ginoo, ang imong mga alantusunon ning kinabuhi, ang imong mga kasakit ning kinabuhi. Sa diyang midawat ka kang Kristo, you have that eternal life, full of hope, full of joy, and full of life. Og muanhi si Kristo, mubalik siya sa kalibutan, dili aron tapuson ang kalibutan, kundi tapuson ang tanang kasakit sa kalibutan. Can you say amen? And that is why do not be afraid to die. Because death is the beginning of the never-ending joy. Dili matapos ang kinabuhi sa usa ka taong mituo diha kang Kristo. Hinunua, tapuson sa Dios ang mga pag-antos nimo sa kinabuhi, ang mga kaguol nimo sa kinabuhi, ang mga kasakit nimo sa kinabuhi. Mao kana ang giingon sa pulong sa Ginoo sa Revelations chapter 21 verse 2 to 4. Ingon siya, and I saw the holy city, New Jerusalem, coming out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the tabernacle is among the people, and he will dwell among them. Praise God. Christ will be coming again. God will be dwelling among His people. Wow, praise the Lord. Ang Diyos magpuyo uban sa iyang mga katawhan, not just in spirit, but He will dwell among us. Mo kini ang iyang gisaad sa ato, mga igsoon. And these shall be His people, and God Himself will be among them, and He will wipe away their tear from their eyes. Praise God. Tapuson sa Ginoo ang atong mga panaghilak. There will be no longer death. There will be no longer any mourning or crying or pain, because the first things have passed away. Mao kana ang paglaom nato mga igsuon nga si Kristo mubalik aron tapuson humanon ang tanang kasakit ining kinabuhi. Can you say amen? Wala nay mga panaghilak, wala nay balatian, wala nay kanang gitawag natog kamatayon. Mga igsoon, every time nga makadungog ka, guwangwang anang ambulance, magpahinumdum ka na that there is death. Every time nga makakita kag hospital, magpahinumdum sa imo nga dunay mga balatian. Every time nga makakita kag mga mercury drug or mga drug stores, it will remind you nga sa kalibutan ang kinabuhi walay kasiguruhan. Our only hope is in Christ. Can you say amen? Palakpakan nato ang atong manluluwas. Now, before kita maghisgot sa mark of the beast, kabalo ba kita nga dunay mark of God? Dunay seal of God? Ang mga tao, bisan gani ang mga Kristohanon, bungog na kay taaning, sabog na kay taaning mark of the beast. No? Mao kini ang kanunay natong madunggan. But, have you realized ba nga dunay mark of God? Nakabalo ba mo or nakabasa ba mo sa Bible nga aside from the mark of the beast, dunay seal of God? Nakabasa ba mo? Okay, now, we have to understand nga ang tanang mga movement ni Satan, tanan iyang gi-counterfeit ang movement ni Kristo. So, can you imagine, naa si Christ, gi-counterfeit ni Satan og Antichrist. Naay Holy Trinity, doon na po'y wicked Trinity.
Kung doon ay Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, doon na po'y wicked Trinity. That is Satan, Antichrist, and the false prophets. Now, kung doon ay mark of God, doon na po'y mark of the beast. So, kung mag-observe ka, the foundation of this one is, gikan day siya sa mark of the beast. And it was counterfeited by the enemy. Pero kita mga tao, dili kayo takabantay, nga doon na silyo ang Dios. Before ang silyo sa demonyo, doon ay silyo sa mga anak sa Ginoo. Kay dili ta makasabot aning silyo sa demonyo kung dili nato masabtan unsa kining silyo day sa Ginoo. What is the purpose of this mark of God? Okay? So mao kana ang atong tubagon karon mga igsuon. Okay, now, in Revelation chapter 3 verse 12, ito yung sinabi. The one who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. And he will not go out from it anymore, and I will write on him, no? Isulat yun sa Dios, the name of my God. So, ang isulat daw sa Ginoo, ang pangalan gid niya mismo. Tanaw niya, asa na niya isulat. And the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my new name. Okay, another reference. In Revelation chapter 2 verse 4, they will see His face. Wow, praise God. This is the privilege nga, kanang naghisgot ka na niadtong mga saints, mga santos, katong mga namatay din kang Kristo. Kitang mga mituok kang Kristo. Ingon siya, kita daw makakita kaniya face to face. Mga igsoon, what a joy it will be. What a joy it will be when my Jesus I shall see. That is the privilege nga wala na sinati sa Old Testament saints. Ang nakasinati lang ani katong era of katong before na himugso ang simbahan. Katong iyang mga disipulo, katong mga apostoles, nga nakita nila si Kristo naong sa naong. Kita, even us, wala kita natagaan og pribilehiyo nga makita naong sa naong ang atong Dios, ang atong manluluwas. But there will be a day, there will be a time that you will see Him face to face. So what a joy it will be. What an excitement it would be. Okay? They will see His face, and His name will be on their forehead. So asa day itatak ang silyo sa Ginoo? Sa agtang lang gihapon. So makaingon kita nga logical, it's reasonable nga ang silyo sa demonyo ibutang pod sa agtang. Why? Because it is a counterfeit of the seal of God. Can you say amen? So ang silyo sa kaaway, ang silyo sa demonyo, it's either in the right hand or it's either in the foreheads. Oh. Kuan siya kayo, kanang bitang, it's a mark nga kanang lisod nimo itago. Kay naa siya sa most naka-display nga part sa tao. Can you imagine agtang nimo ibutang? So, part sa lawas sa tao nga dili gid nimo matago. It is something that you cannot hide. So once you receive the seal of God, once you will receive the seal of the Antichrist, dili gini mo siya matago igsoon. Now, sama sa mga apostoles, no, makita nato si Kristo nawong sa naong. Ang pangutana ani mga igsoon, pastor, literal ba nga visible ink ang makita nato sa atong agtang? Makita gikaya sa atong agtang ang pangalan sa Ginoo? Wa man giingon diri sa Bible mga igsoon, the Bible is silent if it is literal ink, or makita ba visible sa atong mga naked eye? But I believe mga igsoon nga dili siya makita sa atong naked eye, no? Kay murag ngilad pud siguro kayo tan-awon, maot pud tan-awon nga ang atong agtang dunay mga litra. No? Sa history sa Old Testament, ang mga slaves ginatatakan ng ilang mga agtang. No? Kung kita ka ng mga slaves, doon ay mga tatak ang ilang mga agtang. Kung dili tatak, doon ay mga dagkong aritoy ang ilahang
ang ilahang mga dalunggan. Because it's a sign that they are owned by somebody. Okay? So, maupod kini. So, once nga matatakan ka sa Dios, ibig sabihin, ulipon ka na sa Ginoo. God owned you forever. Mga igsoon, atong hinumduman nga ang kining tatak will last for eternity. Muna nagatuo ko that this is not a visible mark in the naked eye of man. Tungod kay tatak kini sa walay katapusan. I don't know unsaon pag administer sa Ginoo, but I believe personally, it's not in the Bible, but I believe nga it cannot be seen in our naked eye. Okay, now, in Revelation chapter 13, verse 11 to 12, then I saw another beast coming out of the earth. That beast represents Antichrist. And he had two horns like a lamb. Represents the false prophet. And had two horns like a lamb. And he spoke as a dragon. This dragon represents Satan. He exercised all the authority of the first beast. Dunay beast, another beast, that represent the false prophet. Thus, the first beast represents the Antichrist, and the dragon represents Satan. Muna akong gisgot ka ganina, the wicked trinity. Okay, now, and he makes the earth and those who live on it worship the first beast. Who is that first beast? Referring to Antichrist. So, iyahang gimanduan ang mga tao sa kalibutan nga simbahon si Antichrist. Because again, Antichrist will be like Christ. He will set himself on the throne, on the temple like Christ. So during that period of time, in a limited time, he will become the king of the earth. Like Christ, no? So, may sama siya kang Kristo nga maghari sa tibuok kalibutan. Pero ang kalainan lang, there will be a short and very specific time nga maghari siya sa kalibutan. Unlike Jesus Christ, that He will reign on earth forever, without an end. Okay, now, another verse in Revelation chapter 14, verse 11, and the smoke of their torment ascends forever. And they have no rest day and night, talking about those ones nga gipanglabay sila didto sa hugno sa kalayo. Those people nga naa didto sa impyerno. Katong midawat sa marka sa beast. Okay. And the smoke of their torment ascends forever and ever. They have no rest day and night. Subot ipasabot nga makalilisang, makahadlok ang hulagway sa tao mahitumpawa dito sa linaw nga kalayo. Because sakiton ikaw buntag o gabi sa walay katapusan. Every day and every night you will be tormented. Ingon ana igsoon ka makalilisang, makahahadlok ang hulagway sa usa ka tawo nga magdumili sa pagdawat sa kang Kristo Jesus nga iyang Dios ug manluluwas. And then those who worship, again, take note of the word worship. Those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Now, make no mistake, mga igsoon, the purpose of this mark, number one, is ownership. It shows that you had been owned by God. So, kung doon na kay tatak sa Ginoo, kung doon na kay silyo sa Ginoo, bot ipasabot, nga panag-iya ka na sa Dios. Okay, klaro na ha? Let us try to kanang broaden our mind para makabalo kita atong pangutana kanina, ang vaccine ba? Mao na ba kini ang mark of the beast? Para masayon ang atong pagtubag ni ana nga pangutana. Now, ang mark of God and mark of the beast, it shows an ownership, no? Kung natatakan ka na sa silyo sa Ginoo, ipasabot, panag-iya ka na sa Ginoo. Kung natatakan ka na sa mark of the beast, ipasabot, panag-iya ka na sa demonyo forever, sa walay katapusan. Now, tungod kay panag-iya ka na sa Ginoo, ang kining tatak, dunay kalambigitan, it is connected to worship. So first and foremost, the mark of the beast is connected to worship. Pagsimba sa Diyos or pagsimba sa
Antichrist. Now, atong makita dinhi nga katong nagsimba sa Dios dunay tatak sa gid Dios. Katong nagsimba kang Antichrist dunay tatak sa demonyo. Okay, now, balik kita sa atong pangutana. Ang vaccine ba may kalabutan sa gitawag natong mark of the beast? Mga igsoon, murag mas dali na lang siguro nato tubagon, no? Kay nakabalo na kita sa background. The purpose of the mark. It's ownership and it's for worship. Now, Pastor, di ba dili po makapalit ang white attack? Yes, but that is just the byproduct. Pero ang unang rason para magsimba ka sa Diyos, o magsimba ka sa demonyo, that is the first reason of the mark. Okay, now, tungod kay connected man kining mark sa pagsimba, therefore, I must say, therefore, this mark, I believe, cannot be taken unwillingly or unknowingly. Very important. Pero usahay hindi nato kayo di kayo nato sa tawagan na, ma-internalize, okay? So, buti pasabot, kining marka tungod kay may kalambigitan man sa pagsimba, this mark cannot be taken by any person unwillingly and unknowingly. Buti pasabot, dili ka pwede pugson, dili ka pwede ilaron. Paligukuitan ni mong katapad, igna siya nga, dili ka pwede pugson, di po ka pwede ilaron. Sama gud sa pagsimba karon mga igsuon. Dili ka pugson. Dili ka i-hypnotize ni Pastor Ulan para maka-join ka sa atong panimbahon. Kay ang pagsimba sa Ginoo voluntarily from the heart. Can you say amen? Ang pagpili sa Dios kay imong Dios og personal nga manluluwas, walay pugsanay. The gospel has been presented and it's for us to decide voluntarily from our heart to receive it or to reject it. So, ingon ana. So, kay kining mark of the beast, may kalabutan man sa pagsimba, dako ang akong pagtuo. So, di man siguro perfect, 99.9%. This mark cannot be taken unwillingly and unknowingly. Walay pugsanay mga igsuon. Okay, so, in Revelation chapter, basahon sa nato ni. Okay, now, I want you to understand this one. Kaya ang huna-huna sa uban, nga tatakan ka, aron mo simba ka sa demonyo. No. We have a backward thinking. This mark will reveal who is your God. It will not create a God. I will repeat this one. The mark will not reveal who is your God, will reveal who is your God, but it will not create a God. Ang atong hunahuna nga kung magpatatak ka sa demonyo, mahimo nimong Dios ang demonyo. Kung magpatatak ka sa mark of the beast, mahimo na nimong Dios ang demonyo. No. Gihimo nimong Dios ang demonyo, mao nang gitatakan ka og marka niya. Gitatakan ka og silyo niya, it's a mark of ownership. So, unsa ang nauna? Pagsimba or ang tatak? Unsa ang nauna? Please make a comment in our comment section sa atong live. Unsa ang mauna? Ang pagtatak ba, aron ka mo simba, or nagsimba ka mo nang gitatakan ka? So, nagsimba ka, tungod kay nagsimba ka sa demonyo, gitatakan kag silyo sa demonyo because it shows an ownership. So, klaro kayo ha? So, maupod sa Ginoo, kano sa ba nahitabo ang silyo sa Espiritu Santo? Sa before ba ka nagdawat sa Dios? In Ephesians chapter 1 verse 13, palihog na ko basa, Pastor, kung tama ba ko? Seal of the Holy Spirit. Palihog na ko, I don't know kung tama ba nga akong bersikulo. It's not part of my outline, manggod ba? Ephesians chapter 1, Seal of the Holy Spirit. Kay, kini man mga nahitabo, diri sa kwan, nahitabo na ni, muning gina-counterfeit gani sa demonyo, no? 1:13 ba? Tama ba?
The seal of the Holy Spirit. Palihog daw basa, Pastor? Sige daw, basa. Diha diha sa kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran. Ang maayong balita sa inyong kaluwasan diha sa kang kinsa usab human na kamo mituo. Kamo gisilyuhan ni anang ang espiritu sa saad. So, unsang nahitabo una? Ang kaluwasan o ang silyo? Naluwas ka, misimba ka sa Ginoo, you choose God voluntarily first, and that seal was sealed by the Holy Spirit in you. So, gisilyuhan kita sa Espiritu Santo sa diyang mipili kita kang Kristo nga atong Dios o personal nga manluluwas. Palakpakan nato ang Ginoo. So, murag klaro-klaro na siguro ni makatubag na taaning pangutana nato. So, karon kung midawat nako sa Dios, kung mituon ako kang Kristo, had been sealed already by God. And it is forever. Doon ay mga igsuon nato, mga mahadlok magpasilyo, ang magpahadlok magpa-vaccine. Kay hunang-huna nila nga basig ilaron sila. Again, dili ka pwede ilaron. Dili ni buta nga, uy, mao na dayto pastor. Nailad man ko buanga, uy. Nailad man ko. Wa ko kabantay, binuang man ni. Dili na ingon ana ang marking of the beast. This marking will be taken voluntarily. Willfully, ikaw mismo. Dili ka pugson. So, ang akong pagtuwa ni mga igsoon, sa katapusang mga adlaw, tungod kay, kuan man go, dili man gud ka makapalit sa mga palalito, no? Siguro, mupili ang tao nga simbahon ang demonyo kay mura may access nimo para makapalit ka sa market. So there will be a time nga gamiton sa kaaway kining atong gitawag nga prime commodities kati atong mga primary needs. Kay kung kini ang ig-on sa kaaway, apektado gyud ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Hello somebody. Di ba? Di ta kasimbag Domingo tungod kay paningkamot in taon tagpalit og bugas og sudan. Mga igsuon nato pag kini na gani ang mahilabtan kini mga primary needs nato. Bayad sa bills, pagkaon, sa pa. Suoton, panimalay. Pag kini na ang maapektuhan, usahay mga igsoon, makompormiso ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Mao kini ang gamiton sa kaaway aron ma-sidetrack ang mga Kristohanon. Muna mga Kristohanon bantay-bantay ta. Pili ko kuita na mo igsoon na bantay-bantay igsoon. Ayo lang pagpatara. Kay usahay gamiton sa kaaway ang imong mga primary needs aron ka ma-distract diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mabisi ka na sa pagpaningkamot aron dunay makaon. Mabisi ka na sa pagpaningkamot aron dunay matak-ang sa imong abuhan. Nakalimot ka na nga, doon na day simba karon alas 10 sa Hope of Glory. Hello, somebody. Napay uba, no? Simba online, malit pa jud. Online na gani, no? Wala ko'y gisulti, ha? Wala ko'y gisulti, ha? Ang uban, to wala to dinhi. Dito to sa ubang simbahan. Wala to diri nga simbahan sa ato, ha? Wala to. Okay, now. Dili po nibot ipasabot nga kana bitawng basahon nato ang Revelation chapter 13 verse 11 to 12. Mo ni ang giingon dinhi. Nahitabo na ang pagsimba. Then I saw another beast coming out of the earth and he had two horns like a lamb. And he spoke as a dragon and he exercises all the authority of the first beast in his presence and he makes the earth and those who live on it worship the first beast. Okay? That is in verse 11. Asa nahitabo ang tatak? In verse 16. Usa ang una nahitabo? Nauna ang worship bago ang marking. Let us be very careful in dissecting the Word of God. No, again, let us be responsible in dissecting the Word of God. No? So, kana bitawng dili ta mahimong irresponsible, di ta mahimong katawa-tawa. Kitang mga Kristohanon, kita dapat ang dunay pinakabalansi.
Kanang dunay pinakabalansi nga baruganan when it comes sa kanang mga issue sa kalibutan. Pag ingog vaccine dapat, kabalo din taon sa atong baruganan din ha. Pag ingon obedience sa government, kabalo din ta because it is in the Bible. No? Okay, so ingon siya din ni to be given the mark. So katong misimba, gitagaan silag mga marka. Okay, now, since worship is the central purpose of the mark, so it should not be taken unwillingly and unknowingly. Take note of that one. So, mga igsoon, kung nagsimba ka na sa Ginoo, dili na pwede nga mosimba ka sa demonyo. Ang imong silyo is forever, is for eternity. So once you receive the seal of God, dili ka na masilyuhan sa silyo sa demonyo. Tunay mga igsoon natong Kristohanon mahadlok magpabaksin kay basi kunog, masilyuhan sila. Igsoon, isa ray silyo sa usa ka tawo, di pwede duha ka silyo. Kung natatakan ka na sa tatak sa Espiritu Santo, you will be owned by God for eternity. Can you say amen? Hallelujah. Di na ko pwede silyuhan sa silyo sa kaaway. Tungod kay may silyo na ako sa Espiritu Santo. Pero, kung wala ka pa'y silyo, akong posibilidad nga masilyuhan ka kung imong pilion ang kaaway. Now, number 2, the first one, the mark cannot be taken unwillingly and unknowingly. Now, second, this mark will be instituted after the rapture. Okay, now, kita no, ang hope of glory, ako ning iklaro gyud sa tanan, labi na sa among mga online viewers, siguro managlahi kitag baruganan when it comes to rapture. Pero kami sa Church sa Hope of Glory, we believe about this blessed hope nga ang pagsakgaw, ang rapture sa simbahan, mahitabo prior sa 7 years tribulation. Mao ka nang among gibarugan mga igsuon. So, dili na mo ipugos sa inyo kung dili ka na mo ang inyong gibarugan. Pero we, the members of the Hope of Glory Household Fellowship Incorporated, we believe this is one of our faith sa among ginatuuhan nga ang rapture mahitabo sa wala pa ang tribulation. Now, back to number 2, the mark will be instituted after the rapture. So, buot ipasabot nga ang pagtinatakay, mahitabo siya, humanagisakgaw ang simbahan. Humanagisakgaw ang mga Kristohanon sa kalibutan. Now, asa na ito nababasa? In 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4. This is our verse. No one is to deceive you. Paliw ko, lingyan mong katapat, kuita yung ayaw pailad sa uban. Okay, doon ay mga false teachers, doon ay mga rumors, doon ay mga haka-haka, doon ay mga pagtulunan nga available bisag asa. Social media, mga igsoon, ayaw sigtan og social media. Kumutan-aw man ka, basaha ang imong Bible. Ako pong i-challenge sa inyo, ayaw lang pagpaminaw sa wali sa mga pastor. Kay dili tanang pastor nagwali sa kamatuuran. Basaha ang imong Bible, you must have your own personal study. Hallelujah. Okay? Bisag akong wali, ayaw lang paminaw sa akong wali, tanawa sa Bible kung kining ito, wali ni Pastor Nabas, Bible. Igsoon, magdasig sa matag usa. Do not just listen to the preaching. Do not just look on the social media. Regardless, unsa na siya kasikat. Usay ra ba kining sikat nga mga tao, dali kay tamutuon nila, unsa ilang gipanulti, share day nato. Kay, lagi, 1 million followers lagi. Kini in taong mga nagsulti sa kamatuoran nga way followers, di gitaon gina-share ang ilang ano. Hello, somebody? Nagani ang YouTube sa Hope of Glory. Pila ra kabuk ang atong ano niya, ang subscriber nga wagay share. Ya, kamo maka-share mo sa ubang mga challenges sa uban, so bana kanang mga post sa uban. Nay atong kaugaligong post, di mahadlok mo share, maulaw mo share. Hello, somebody. Tininood na ni nga pastorulan ba?
Pila nag-share sa ato ang live stream, Pastora? Praise the Lord, 38. Salamat mga igsoon nag-share. Okay, now, in 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4, ingon siya, no one is to deceive you in any way, for it will not come unless the apostasy. Oh. So, dili daw magpailad kay dili daw moabot kining mga butanga kung dili pa mahitabo ang apostasy, kining gitawag natog kanang massive turning of faith. Kana bitaw ang mga tao mutig-an na gid ang ilang kasing-kasing nga di na maminaw sa pulong sa Ginoo. So mahitabo una kini aya daw, and the man of lawlessness will be revealed. So mga igsoon, padayon ta, the son of destruction who opposes and exalts himself. So like Christ, he will exalt himself above every so-called God or object of worship. So again, mong mandate na siya nga, kinahanglan ko ninyo simbahon. So that he takes his seat in the temple of, what an abomination. Walay pinakatampalasan nga buluhaton or pagbuhat. Kana bitang pinakatampalasan nga pagyubit sa Ginoo. Pinakatampalasan bitaw nga kanang sa tawagan na, sana Bisaya, pagbugal-bugal sa Dios. Kanang imong ibutang ang imong kaugalingon nga ikaw ang Dios sa templo gyud sa Dios. Dunay mga dagang commentator nagaingon nga bisan gani ang pagtatak aning mark of the beast i-institute didto sa mga templo sa Ginoo. To grabe ka kanang pagbugal-bugal sa demonyo sa Dios. Pero again, he will be allowed only for just a specific and short period of time. Pila ka tuig, Pastor? 3.5 years lang. Mga igsoon, di ba, dunay 7 ka tuig nga kwan? 7 years tribulation. Sa first 3.5 years, okay, technical na po ni siya, so I want you to listen very carefully. Sa first 3.5 years, again, girapture na ang church. Tuwa na sa langit ang simbahan. Ang mabilin nini sa kalibutan, si Antichrist will establish his name. Maningkamot siya nga i-establish sa iyang pangalan para musulo dito sa gitawag natog one world government. So kini si Antichrist magpaila-ila that he will be the Christ. Magpaila-ila that he is the savior of the world. Magpaila-ila that through him there will be peace, there will be abundance, there will be joy sa tibuok kalibutan. And then he will set kanang gitawag natog treaty sa Israel. So, dunay gitawag natog murag it's parang form of contract, murag bilateral agreement nga he will become their God. And he will become the God of the entire world. Why? Because for the first time, ang kalibutan makatagamtam og world peace, world abundance, unity for the first 3.5 years. For the first 3.5 years. But in the second 3.5 years, the man of lawlessness will be revealed. Ipadayag na. So, mangutana ko sa inyo, Pastor. O mangutana ko sa inyo, ha. Si Antichrist, baka balo siya nga siya si Antichrist. If I have to ask you, do he know? Tama ba? Do he know that he know? Does he know that he is the Antichrist? Mangutana ko sa inyo, ang Antichrist ba buhi na kaya karon? Buhi pa kaya karon? Of course, buhi pa gid siya. I don't know kung naana ba siya sa kalibutan for this moment, no? Kaya bata kabalo kanus But the question is, si Antichrist ba kabalo nga siya si Antichrist? Personal opinion lang po mga igsoon, ha? Dili wala na sa Bible. Personal opinion, I believe nga wala siya po siya kabalo. Because during that time, he will be empowered by the dragon. He will be empowered by Satan. Nag-perform siya mga milagro nga sama sa gi-perform ni Kristo. And that is why people will kanang worship him. Why? Because people will see in their naked eye sa kaning mga kahibulungang butang nga pagabuhaton ni Antichrist.
Why? Because he will be empowered by the devil. No, kaluoy po ni Antichrist, no? Of course, again, the mark will reveal kay wicked na gidaan ang iyang kasing-kasing pastor. So, siguro, tanaw na to, siya yung pinakadautan nga tao sa kalibutan, no? Kasi siya mag-i-empower. Gisakya na lang, gamito na lang siya ni Satan. Pero in the first place, ang iyang kasing-kasing is inclined into wickedness. Okay? Okay, napadayon ta. Okay, so sama sa giingon ako kaganina, mahitabo kini before o after sa pagsakgaw sa simbahan. Now, i-word of hope sa matag usa kanato mga igsoon. Question kaganina. Ang vaccine ba may kalabutan sa mark nga 666 or may kalabutan ba sa kinitawag natong mark of the beast? Number 1, para sa atong mga Kristohanon, kung nagtuo ka na kang Kristo, you cannot take it anymore. Why? Because you had been sealed by the Lord. So kung ang imong gikahadlukan mga igsoon, I am talking to Christians, okay? Christians. Kung ang imong gikahadlukan, you will receive this mark, kanang gitawag natong accidentally, no, it will not happen that way. Kung doon na ka na itatak sa Diyos, kung iya ka na ni Kristo, you have that sealed forever. So, kung mo na ang hinungdan nga mahadlo ka magpabaksin, igsoon pagpabaksin na. Kay lahi ra gitong mag-uban ta sa simbahan, magdaig sa Ginoo. Kisa gimingaw diri magdaig sa simbahan. Nya kamo mahadlok mo magpabaksin. Di man ta kabalik simba sa simbahan kung di mo magpabaksin. Hello, somebody. So magpabaksin ta aron dunay gitawag natog herd immunity. Para mamanik na nagsimba-simbahan, wala na yung mask o wala na yung face shield. Hello, somebody. So, kung ang hinungdan kining mark of the beast, it's far from that. Okay, now, I'm talking now sa mga igsoon nato nga kanang nagduha-duha. Mga igsoon, mark na bini sa beast, or mo na bini ang tatak nga 666, mga igsoon dili. Why? Tungod kay nagatuo ako nga kinahanglan mahitabo una ang pagsakgaw sa simbahan. Ang pagsakgaw nitong mga tao nga mituo sa Dios. Apan wala pay nahitabo nga sama ni ana. So I believe that this mark, this gitawag natog vaccine, is not a mark of the beast. Another reason, nowhere in the Bible nga ang pagminister sa mark of the beast will be through signs, through vaccine. Ang gibutang dito, there will be mark. Wala gingon it will be injected. That's another reason. So muna, careful kita magbasa sa atong mga Bible. Another one, unsa pa? So, dili siya mahitamong mark of the beast. Kay ngano man, una-una ipadayag ang man of lawlessness, aron mo simba ka sa iya, pag simba nimo sa iya, tatakan dahin ka. How can you worship someone if you do not know that person? Hello, somebody? Paano nimo simba ang usa ka tawo nga wa pagipadayag? So kinahanglan, he must be revealed first, you worship him, and then you will have the mark of the beast. Klaro? So, I strongly believe that this vaccine is far from that mark of the beast. In John chapter 10 verse 28, mga igsoon, ingon siya, and I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch him out. So mga igsoon, kung natatakan nako sa Dios, wala na yung makaagaw sa ako gikan sa kamot sa Ginoo. COVID-19 man, vaccine man, anything death man, no one will be able to pluck me out in the hands of God the Almighty. This is our blessed hope. Pag iyak ka na sa Diyos, iyak ka na sa Diyos forever. Period. You cannot have that mark accidentally, mga igsoon. Okay, mga Kristohanon, kung dili man ang health issues, kaya doon ay mga health issues nga di gid pwede vaksinan, no? Doon ay mga kanang gitawag natog mga medical reasons nga dili pwede i-administer ang vaccine. Pero kung ang imong rason lang kining mark of the beast, igsoon pagpabaksin na, kay layo pa kay taana. Another one,
Romans chapter 8 verse 38 to 39. Okay, again, Romans chapter 8 verse 38 to 39. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ our Lord. Walay makapahimulag sa ato sa gugma sa Ginoo. Pastor, ingon magud sila pastor nga mas kuyaw pahinon ng baksin kaysa atong gitawag nga virus. Mga igsoon, tinuod dunay gitawag natog I'm not di ko magpa say tawag ani magpakaron ingnon di ko magpa say tawag ani kabalo ko. Magpa-expert ka dili man ko doktor. Pero mga igsoon, mas daghan ang nagatuo nga ang vaccine mas maayo. Mas jutay lang ang nagatuo nga ang vaccine dili maayo. Yes, tinuod sa usa ka degree dunay side effect ang vaccine. Yes, that's true. Tungod kay synthetic medication siya. Tanang synthetic medication dunay mga side effect. Ultimo gani ang imong pagkaon og karne dunay side effect. Ang imuhang pagdugay tulog dunay side effect. Tanang mga butang sa kalibutan dunay side effect. So samot ta kining gitawag natog mga tambal. Anang biogesic nga imong ginainom, doon na may side effect, pero gaan lang. Wala di ko taga biogesic ha. Ano daw, powerful siya pero gaan ang iyang side effect. So tanang mga tambal igsoon dunay mga side effect. So kung imong i-outweigh, tama ba outweigh? Or kung imong i-outweigh ang risk or ang benefit, asa may mas bugat? Ang risk ba or ang ako ang benepisyo? Unsa may mas bugat? Ang dili ba maayo? Kung magpabaksin ko, dili ba maayo or maayo? Igsoon, personal, ikaw na lang mag-outweigh. Para sa imo, mas maayo ba magpabaksin ko or mas dili ba may magpabaksin ko? Ikaw na mismo mag-weigh. Mag-weigh. Tungod kay, kung magpabaksin ka, kinahanglan i-prepare nimo ang imuhang mental health, emotional health, physical health, spiritual health. So before ka mo ato sa vaccination, very important. Very important. Mentally ready ka. Kaya kung di ka mentally ready, abot nimo dito, mutaas yun ang imong BP. Mutaas yun ang imong high blood. So mentally you must kanang ano. So paabot nimo dito, i-accept na daan nga, mutaas gina akong BP karon. Dawatan na lang daning soon. Just relax. Okay, so mentally you must be prepared, emotionally you must be prepared, and spiritually, physically, you must be prepared. So mga igsoon karong buntag, salamat. Salamat sa inyong pagpakig-uban kanato. So sa among mga igsoon dinhi nga nag-join sa atong live nga siguro kaingon ka sa imong kaugalingon nga pastor, unsaon man pagdawat anang silyo sa Ginoo? Kay nadunggan ako sa imong wali nga kung masiliuhan ka na sa Ginoo, you'll be sealed by God forever. And I want to receive that seal. I want to receive the name of God. Unsaon man pagdawat, pastor? Mga igsoon, sa pipila ka mga higayon no mao kini nga atong gina-emphasize kanunay. Pwede nga nataw ka sa simbahan, pwede ka nagasimba ka sa simbahan, pwede nga nabautismuhan ka sa simbahan, pwede nga nagpuyo ka sa simbahan, pwede nga nangalagad ka sa simbahan, pwede nga nagatugtog ka sa simbahan, pero at the end, impyerno gihapon ang imong padulungan. Ngano man, church cannot save us. Church cannot save you, my friend. It's Christ who will save us. It's Christ is our salvation. Maigsoon, ayaw ibutang ang imong pagsalig sa simbahan. Ayaw ibutang ang imuhang pagtuo sa usa ka organization, sa usa ka denomination. Of course, organization, denomination, church, they are good because they are, kanang gitawag natog the messenger, the ambassador of the gospel. Pero igsuon pahinumdum lang po.
ayaw ibutang ang inyong pagsalig o pagtuo sa simbahan. Kay walay simbahan dinhi sa kalibutan na makaluwas sa atong kahimtang. We are hopeless without Christ. Bisan pag natawo kita sa simbahan, gibautismuhan kita sa simbahan, bisan pag nangalagat kita sa simbahan, without Christ, salvation is impossible. And that is why this morning, I will invite you to receive Christ as your Lord and personal Savior. Dawata sa imong kasing-kasing mga igsoon. All you have to do is, imo lang ilhon nga, Lord, makasasala ako. Ilha lang that I am a great sinner. O ilha nga si Kristo may makaluwas sa imo. Ilha nga si Kristo lang ang maghatag kapasayloanan sa imong mga sala. Dawata siya, Lord, dawaton ko ikaw. Lord, I will receive you nga akong Diyos ug manluluwas. And from that day, igsoon, ayaw lag tuuhi nga si Kristo ang imong manluluwas. Alagari si Kristo nga imong manluluwas. Believe and serve Him. Mga igsoon, bisan pag nagatuo ka sa sabon na makahumot sa tao, pero ang sabon dili maghatag og sweet fragrance sa imo. No matter how big is your faith, that kanang sabon nga humot, makapahumot sa imo, dili ka mahumot unless you are going to experience that soap, and then you will have its sweet fragrance. Sa marapod kang Kristo, ang kaluwasan maangkon lamang nimo kung imong sination si Kristo. Not just believe Him, but you must experience Him as your Lord and personal Savior.